nagpapasalamat ako kay Dek sa pagtsatsaga kay Anan. Kasi may attitude ko. Mabait sa mabait at family namin talaga. Maasikaso sa mga sa mga anak niya. At saka ni Jack, kahit pa paano, An-An, abaan mo yung PC mo. Kailangan sabi ni Mother Dear, yung nga respeto sa isa't isa, yun ang papahaba ng inyong pagsasama, ang respeto at disiplina sa bawat isa. May mga anak na kayo, kailangan ang focus nyo ay sa mga anak nyo. Yung mga ibang ano nyo, bawas-bawasan ng konti. I love you. Bye. Sa mga inabel, alam niyo kung bakit? Dahil kung wala yung mga yan, walang kasalumayan. Tama ba? Kaya ngayon, pakinggan niyo mabuti yung mensahe na tayo sasabihin sa inyong dalawa as blessing. Okay? Mami, good morning po sa inyong dalawa. Mensahe niyo po para sa inyong mga minamahal na mga. Ano ba yung sabi ko lang sa inyo, maligaya pa kayo. At naman silang problema. Kailan nila sa ito nyo at tignan na kayanin. Di ba? At kung ano man is sort, Jelle, kung meron pang gustong sabihin sa amin, at ang may lumapit sa amin. Kasi mayayain siya eh. Kaya, sabi ka lang sa akin, may tutulong. Kasi minsan ang pag-aaway, andyan lang yun. Hindi maiwasan. Pero sana, huwag na yung patagalin. At kailangan magtiwala ang isa sa inyo. Kailangan mag-unawaan, Mahalan. at respeto sa bawat isa. At lagi kayo mag-pray kay God na sana lagi kayo lukayan. Welcome ka sa aming Jenny. At total matagal na rin kayo kasama. Panahon na siguro na magpapasama. Sa inyo, good luck. Yan. God bless you. Okay, thank you so much, Mami. Maril po tayo mga po ba? Salamat po sa inyong message sa inyong sa tao. Contractor sila. Kaya din sa Okay, sir, ma'am, sa mga festival sponsors natin, can you give a short message or a piece of advice para po sa inyong mga kaibigan? Sino po yung mga unang magsasabi? After you. Diba, sa inyong dalawa, sana makayanin lahat ang pagsubok na bibigyan ng Diyos. At huwag kayo makakalimot sa taas ng umawan. At magmahalin na lagi, 3 times a day. Hindi lang, mas lakas. Kahit anong away, dapat within the day, ayusin mo. Huwag kayo magtulog, yung nag-aaway kayo, para mas lalong maging maayos yung pagsasama. God bless you. Jerry. Sa inyo, gusto mag-urat sa inyong dalawa. And 30 minutes na lang. Ako, kaya ako hinuli sarili ko eh. Mahaba ito. Kasi I'm the most senior here. No? Anyway, thank you very much, Dek, Cherry, for choosing me as one of the sponsors. Ninong, no? I'm very pleased and honored. Actually, sa milestone na ganito, gusto ko ito eh. Gusto ko rin share sa inyo ang marriage. Kaya nag-isip ako kagabi, ano masasabi ko? Meron. Ito na. Wala pa pala yun. Gusto niyo mahaba. This is a fitting opportunity for me to share. Yes, sir. Marriage
May acronym yan eh. Marriage, M is making memories together. You've been together for 12 years. Pero kulang pa yan. More years to come. Kaya making memories together. A, always choosing love. Nagkaaway, normal yun eh. We're all human beings, no? Pag walang negative, walang positive. So, pero love. R, respecting one another. At any given time, mutual respect. Merong mga problema, still respect. R, another R, sa marriage, reaching dreams as one. Siyempre, we all dream magkaroon kayo ng family, you have kids already, you have some other material things already, pero ang kailangan yung dinidream nyo ng gusto, yung pagkasamahan. Diba? Then I is inspiring each other. Kailangan, pagkagising pa lang, pag nakita mo si Dek, Shelly, na-inspired ka na. Diba? Vice versa. Ikaw din, Dek, nakita si Shelly, kailangan na ako tumayo at magluto. Diba? Ganun lang yun. Inspired ka eh. So, yung A naman, appreciating every moment. Mabuti na lang ito napangasawa ko. You appreciate what she does. Ikaw din, Shelly, what he does. Every day yan. G, growing through life's journeys. Sabi mo nga lahat tayo may pinagdaanan. May pinagdadaanan. As long as we live, we are all human beings. Pero kailangan, that's a journey. And last, the letter E is embracing forever. Forever yan. Wala nang bawian. Sabi ko sa inyo, mahaba ito eh. Napag-isip-isip ko ito kagabi eh. Pero ito, in closing ha, a successful marriage is not about finding the perfect person. Walang perfect. But about loving an imperfect person perfectly. Diba? Imperfect tayo eh. Ito na pinakahuli ko. Hindi ako ready eh. Marriage is like a walk in the park. Tama ba yun? Lahat sa atin ha, walk in the park. Pero Jurassic Park. May journey eh. Diba? So, ito, actually, meron akong small joke lang sa inyo. Marriage is a beautiful relationship where one person is always right and the person is the husband. Then, from today onward, you'll discover that, quote, yes dear, quote, unquote, it's not just a phrase, it's a survival skill. Yes dear, kailangan. Ganun ka lagi. Ganun ka ba di? Ate mo, yes dear. Shelly, congratulations on finding someone who will now help you carry groceries. Open jars. Sabi mo kanina, tigadala mo ng kung ano eh, di ba? And agree that you are right most of the time. Diba, Dek? So, and make God the center of your relationship. Yes. Congratulations. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Haba, no? Okay, thank you so much, sir. Napagandang namin yung Thank you. sinabi. Sana may nakuha kayo doon, ha? Sige nga, tingnan natin kung may nakapagod. Paris kung sa inyong dalawa, no? So, ano yung, bakit kaya sinabi ni sir yung pinakahuli niya, yun yung pinakamaganda sa lahat? To put God at the center of your marriage. Bakit kaya sinabi niya na gano'n? May idea kayo? Para hindi yung may nananalo, may natatalo. Parang nasa gitna lang siya. Okay. Ako muna rin iniisip niyo din. Tama ba? na ito today,
siya basta sa action ng dalawa. Pero alam mo bakit natuloy kasal na ngayon? On the spot yan. Hindi dahil sa gusto ng dalawa. Kaya sinabi ni Sir na ang Diyos ang kailangan sentence niya siya hindi sasama dahil ang author ng marriage is the Holy Spirit. Naiintindihan? Kasi kahit anong gawin niya kung kapasya, desisyon ng pakasal, kung hindi ka looban ng Diyos, dadami ng anak ninyo hindi kayo makakasal. Kaya magkaiba yung pinagtagpo sa itinadhana. Pero naniniwala ako ngayon na hindi na kayo pinagtagpo ng panahon kaya nangyari yung wedding nyo today kung hindi yung pinagdhana ko. Kasi wala kayo sa mundong ito. Alam na ng Diyos kung sino ang pabiyak ng inyong mga puso. At ito yung araw na itinakda ng Diyos upang kayo. Naiintindihan? Buti miss Kaya mamaya yung pipirmahan nyo, ha? Death penalty. Kung sinabing death penalty, sumumpa kayo kanina, nangako kayo magsasama till death do you part. Tanging ang kamatayan lamang ang maaaring makakapaghiwalay sa itinadhana ng Diyos. Pero doon sa pinagtagpo, hindi yan nagtatagal, naghihiwalay. Pero tandaan nyo rin, may mga pinagtagpo na nagpakasal din. O after a year, nagpaanal. Naiintindihan? Ayun na nga, ayaw kung mangyari sa inyo, ha? After yung pirmahan mamaya itong certificate of marriage, nagdumaon yung panahon, nagkaanak kayo ng marami. Nag-away kayo ngayon, hindi na kayo magkasundo, takbo naman kayo sa another paper. Huwag niyong gawin. Kasi ang marriage is a gift. Privilege na pinagkakaloob ng Diyos sa dalawang puso na kanyang pinag-iisang dibdib. Naiintindihan? Kaya nga sinabi ko sa inyo kanila, hindi niyo naman gusto ito. Pero dahil ito ang gusto ng Panginoon upang kayo ipag-isahin, wala kayong magagawa. Itinakda ng Diyos sa araw na ito para kayo ikasal. Naiintindihan? O kasi kung pipirmahan nyo mamaya, dokumento lang ito ng gobyerno. Pag nag-away kayo, pwede nyo pulitin, pwede sunugin. At pag nagbati kayo, kuha lang kayo sa PSA, meron ito doon. Diba? Pag nakuha nyo, nag-away ulit kayo, sunog, kuha ulit. Anong ibig ko sabihin?